Mga celebrities na todo ang pangangampanya bago ang eleksyon 2025. Sharon Cuneta. Ang megastar na si Sharon Cuneta ay todo ang ipinapakitang suporta sa kanyang mister na si Kiko Pangilinan na nagnanais na makabalik bilang senador. Sinabi ni Sharon noong una na mahirap ikampanya si Kiko dahil iisipin ng mga tao na magiging bias lamang siya dahil asawa niya ito. Gayunpaman, aktibo pa rin si Sharon na sumusuporta sa mga kampanya ni Kiko kahit saan man ito magpunta at present ito sa mga campaign rallies kahit sa probinsya pa ito gawin. Luis Manzano. Ang first-timer na si Luis naman ay masipag din sa pagkampanya para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ito ang unang beses niyang tatakbo bilang vice-gobernador ng Batangas. Mahirap na desisyon ito para kay Luis pero alam niyang makakatulong siya sa inang si Vilma sa lugar na kanilang nasasakupan. Maraming endorsements na rin ang nawala kay Luis dahil sa pagpasok niya sa politika pero hindi niya ito pinagsisisihan. Makikitang nag-e-enjoy si Luis na makisalamuha sa mga kababayan sa Batangas, lalo na sa motorcades nila. Vilma Santos Recto. Nagbabalik nga bilang public servant ang star for all seasons na si Vilma Santos. Nagnanais siyang makuha muli ang posisyon bilang gobernador ng Batangas. Nauna na niyang inupuan noong 2007 sa kanilang motorcade at pag-ikot sa ilang lugar sa Batangas. Makikitang pinapaunlakan ni Ate V ang mga fans na nais magpapirma sa kanya ng mga memorabilia nilang mga magazines na siya ang cover. Wala siyang kapaguran na nagbibigay saya sa mga kababayan sa lugar. Jessie Mendiola. Todo suporta naman ang ipinapakita at ipinaparamdam ng aktres na si Jessie Mendiola sa pagkampanya niya para sa mister na si Luis at mother-in-law na si Vilma Santos. Siya pa nga mismo ang gumawa ng paraan para mai-adjust lang ang kanyang schedule at hindi ito mag-overlap sa araw na kailangan nilang mangampanya. Matatandaan na muling nagbalik si Jessie sa pag-arte at kasalukuyan itong ginagawa ang comeback series niya sa ABS-CBN. Kasama si Gerald Anderson na Nobody. Marco Gumabaw. Masipag din ang unang beses na pumasok sa politika na si Marco Gumabaw sa pangangampanya sa probinsya ng Camarines Sur. Tatakbo kasi siyang konsehal ng District 4. Kaya naman madalas itong nagpupunta sa iba't ibang mga barangay at sitio na nasasakupan ng kanyang distrito. Makikita ang malaking ngiti sa mukha ni Marco sa tuwing makakasalamuha siya ng mga tao sa lugar na kanilang pinupuntahan. Alfred Vargas. Ang nagbabalak muling maupo bilang konsehal ng District 5 ng Quezon City na si Alfred Vargas ay masayang nag-iikot sa mga lugar na nasasakupan ng District 5. Kasama niya ang misis na si Jasmine Espiritu sa kampanya at mapapansin sa mga videos na tuwang-tuwa ang mga constituents niya sa pagbisita niya sa kanila. Kung mananalo, ito na ang second term niya sa opisina. Arjo Atayde and Maine Mendoza. Masipag nga ang mag-asawang Arjo at Maine na mag-ikot-ikot sa ilang mga lugar na nasasakupan ng District 1 ng Quezon City. Makikita na masaya si Maine na sinasamahan ang mister sa kampanya, kahit abala rin siya sa kanyang trabaho bilang TV host at product endorser. Malaking ngiti nga ang handog ni Maine sa mga taong makakasalamuhan nila at kahit pagod sa pag-iikot, hindi nila ito alintana, mapasaya lang ang mga kababayan. Kai Cortez. Isa rin ang aktres na si Kai Cortez na nagsisipag sa pagkampanya sa darating na eleksyon. Ito kasi ang unang sabak niya sa politika na mauupo bilang konsehal ng Taytay Rizal. Abala man siya sa pagiging nanay niya sa mga anak. Sinisigurado naman ni Kai na mabibigyan niya ng oras ang mga mahal niyang kababayan. Monsur del Rosario. Ang dating aktor, atleta, konsehal at congressman na si Monsur del Rosario ay wala ring sawang nag-iikot sa lugar nila sa Makati para ikampanya ang pagtakbo niya bilang vice mayor ng nasabing lungsod. Katuwang niya sa pagtakbo ang dating senadora na si Nancy Binay na nagtapos ang term sa Senado ngayong taon. Enzo Pineda. Pagkakonsehal naman ng District 5 ng Quezon City ang tinatakbuhan ng aktor na si Enzo Pineda. Makikita sa isang video na kanyang in-upload ang masayang pakikipag-ugnayan niya sa mga taong nasa distrito. Mapapansin din ang pag-uusap nila ng isang PWD gamit ang sign language. Nakita nga na kayang makipag-communicate ni Enzo sa mga tao gamit ang sign language. Yul Servo. Ang tumatakbo sa kanyang ikalawang termino bilang vice mayor na si Yul Servo ay masayang nag-house to house sa lungsod ng Maynila.
Kasama niya ang iba pang running mates at inisa-isa nila ang mga kabahayan para sa kanilang kampanya. Iba't ibang campaign merch din ang kanilang ipinamigay sa mga taong nag-aabang sa kanila. Isko Moreno. Ang nagbabalik sa lungsod ng Maynila na si Isko Moreno ay umaasa ngayon na makakaupo bilang alkalde ng nasabing lungsod. Lalabanan niya ngayon ang dati niyang vice-alkalde na si Honey Lacuna sa posisyon na inupuan niya matapos maging konsehal at vice mayor noong 1998 at 2007. Muli ngang nakiusap si Isko sa mga Manileño na ibalik siya sa pwesto at sama-sama nilang bigyan ng solusyon ang Maynila. Joaquin Domagoso. Unang pagsabak din ng anak ni Isko na si Joaquin sa politika. District 1 Councilor naman ang kanyang tinatakbuhan at masipag din itong mag-ikot-ikot sa mga barangay ng lungsod. Masaya rin ang mga tao na makita siyang aktibo sa kampanya. Marjorie Barreto. Patuloy ang ginagawang pag-house to house ni Marjorie sa kanyang lugar sa District 1 ng Caloocan City. Makikita sa ilang mga campaign post nito na masayang nakikisalamuha si Marjorie sa mga nakatira sa nasabing lugar. Malugod din itong pinagbibigyan ng mga nais na magpa-picture sa kanya. Tatakbo siyang muli bilang konsehal matapos magpahinga ng 12 years. Daniel Fernando. Ito na ang huling termino ni Daniel bilang gobernador ng Bulacan. At kung papalari na maupo muli sa pwesto, magkakaroon pa siya ng 3 taon para magampanan ang tungkulin niya sa kanyang mga kababayan. Walang kapaguran niyang iniikot ang kanilang lugar para ipakita sa mga tao na malugod pa rin siyang magbibigay serbisyo publiko sa kanila. Lou Veloso. Kahit 75 years old na ang veteranong aktor at politiko na si Lou Veloso, sobrang aktibo pa rin ito pagdating sa pangangampanya. Sa kanyang huling termino bilang konsehal ng District 6 ng Maynila, nakakaya pa niyang makisalamuha sa maraming tao. Makikita sa mga videos nito ang pagpunta nila sa iba't ibang lugar para iparating ang mga adhikain nila sa marami. Dan Fernandez. Pagka-gobernador naman ng Laguna, ang target na makuhang posisyon ng dating aktor na si Dan Fernandez sa muli nitong pagsabak sa politika. Dahil tapos na ang kanyang termino bilang congressman ng Lone District ng Santa Rosa ngayong taon, ninais naman niyang pamunuan ang buong probinsya ng Laguna. Masipag siyang nag-iikot sa mga lugar sa Laguna at masayang kinakamusta ang mga kababayan. Angelica Jones. Hangad muli ni Angelica na maupo bilang board member ng District 3 ng Laguna. Una niya itong nakuha noong 2010 at 2019. Masipag niyang sinuyod ang mga lugar na kanyang masasakupan at masayang nakipagkwentuhan sa mga tao rito. Maricel Morales. Balik politika naman ang dating aktres na si Maricel Morales. Tumatakbo siya bilang konsehal ng Angeles City. Mapapansin din na masaya si Maricel na nakikisalamuha sa mga tao at makapaglingkod sa kanyang mga kababayan, kaya umaasa siyang mabibigyan muli ng pagkakataon na magbigay tulong sa kanila. EJ Falcon. Napatunayan ni EJ na marami ang tulong na maibibigay niya sa mga kababayan sa Oriental Mindoro. Target niyang makuha ang posisyon ngayon bilang District 2 Councilor matapos maupo bilang vice-gobernador ng probinsya. Mga kabataan ang target na matulungan ni EJ sakaling mahalal sa posisyon. Makikitang kasama niya ang mga ito sa kanyang kampanya. Nabuo ang suporta sa kanyang pagtakbo. Aaron Villaflor. Abala rin ang aktor na si Aaron Villaflor sa pangangampanya para sa posisyon niyang tinatakbuhan. Nais niya sanang maupo bilang board member ng Tarlac sa unang sabak niya sa politika. Masipag na nagbabahay-bahay si Aaron para makasalamuha ang mga kababayan. Abby Viduya. Kasama ng kanyang mister na si Jo Marie Iliana, inikot nila ang ilang lugar sa District 1 ng Parañaque, kung saan siya tumatakbo bilang konsehal. Makikita na abala siya na nakikipagsaya sa mga tao sa kanyang lugar, na natutuwa ring makita siya sa personal. Anjo Eliana. Masayang kasama ni Anjo ang kanyang mga anak sa pangangampanya niya bilang vice-alkalde ng Calamba, Laguna. Ang kanyang pagpunta sa iba't ibang lugar sa Laguna ay ikinalugod ng mga kababayan niya at nakita nila ang pakikisama na ipinaparamdam ni Anjo sa kanila. Dennis Padilla. Abala rin ngayon ang komedyante na si Dennis Padilla sa pangangampanya sa pagbabalik niya bilang konsehal ng District 2 ng Caloocan City. Makikitang nakikihalubilo ito sa mga tao sa kanyang lugar at masaya naman sila na naaabot nila si Dennis na parang isang normal na tao at hindi artista o politiko. Bayani Agbayani. Masipag ang komedyante na si Bayani Agbayani sa pagkampanya sa party list na kanyang sinusuportahan.
Siya kasi ang itinalagang second nominee ng Tupad. Umaasa siya na mananalo ang kanilang party list para makapag-abot ng tulong sa mga taong nangangailangan ng trabaho. Aramina, game na game naman si Ara sa pagbisita niya sa mga bahay-bahay na nasasakupan ng District 2 ng Pasig City. Tumatakbo kasi siya ngayong eleksyon sa nasabing lugar bilang konsehal. Makikita sa videos niya ang pakikipag-usap niya sa mga tao at maging ang pakikipaglaro niya ng billiards sa kanila. Wala rin itong pagod sa pagpapapicture sa kanila. Angelo De Leon, mapapansin naman na kahit mainit ay nakangiti pa rin ang nagbabalik sa pagiging konsehal na si Angelo sa District 2 ng Pasig City. Ito na rin ang kanyang magiging huling termino, sakaling pala rin na maupo ngayong taon. Makikita sa mga videos niya na kahit maraming tao, ay hindi nito alintana ang pagod at nakikipagsayaw pa sa mga tao sa barangay. Lito Lapid, kahit magsi-70 years old na ang action star na si Lito Lapid, hindi pa rin ito nakikitaan ng kapaguran sa kanyang katawan. Malakas pa rin siya lalo na pagdating sa pangangampanya. Kaya pa rin niyang maglibot sa malalayong lugar. Maipakita lang na nararapat siyang ibalik muli sa Senado. Manny Pacquiao, ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay nagnanais ding makabalik sa Senado ngayong taon. Ipinagpaliban niya kasi ang kanyang huling termino noong 2022 para sa mas mataas na posisyon. Pero ngayon kahit saan magpunta si Manny, patuloy pa rin ang suporta ng mga tao sa kanya. Tito Soto, katulad ni Manny ay hangad din ni Tito Soto ang makabalik sa Senado. Alam niya kasing marami pa siyang kailangang gawin para matulungan ang bansa para ito ay umunlad. Aktibo rin siya sa pagpunta sa iba't ibang lugar at kahit 76 years old na, ay malakas na malakas pa rin siya. Willie Revillame, ang unang beses na sasabak sa pagkasenador na si Willie Revillame ay hindi alintana ang hirap ng kampanya. Kahit malalayong lugar kasi ay kanyang pupuntahan, makapaghatid lang ng saya at tulong sa maraming tao. Makikita sa motorcade niya ang pamimigay niya ng jacket na naging trademark na niya bilang isang game show host. Philip Salvador, kahit makailang beses nang sumusubok si Ipe sa politika at hindi ito pala rin, masipag at matyaga pa rin siya sa pagkampanya ngayon. Hindi niya ramdam ang pagod sa pagpunta sa maraming lugar. Kasama naman siya ng tumatakbo ring senador na si Bongo, Bong Revilla, Brian Jolo and Lani Mercado. Iba't iba man ang posisyon na kanilang tinatakbuhan para sa eleksyon. Makikita naman na suportado nila ang bawat isa. Masipag ang pamilya Revilla sa pagsama sa kampanya at pagpunta sa mga lugar para makasalamuha ang mga tao. Si Bong ay Senado muli ang target. Si Lani naman ay ikalawang termino na ngayong halalan sa pagka-congresswoman ng District 2 ng Cavite. Ang panganay na si Brian ay tumatakbo bilang kinatawan ng Agimat Party List. At si Jolo naman ay nais maupo bilang District 1 Rep ng Cavite. Aiko Melendez. Nagtatangka muli ang aktres na si Aiko Melendez na makaupo bilang konsehal ng District 5 ng Quezon City. Sakaling manalo ay nasa ikalawang termino na siya ngayong taon. Makikitang seryoso ang pakikipag-usap ni Aiko sa mga pinupuntahang lugar, lalo na sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Kasama rin niya sa pag-iikot ang mga anak na sina Andre Iliana at Martina Jicane. Zanjo Marudo, unang sabak ni Zanjo sa politika at siya ang napiling kumatawan para sa ASAP na party list. Makikita na masaya siyang makasama ang mga tao na alam niyang matutulungan ng kanyang grupo kapag nabigyan ng pagkakataon na maupo sa Kongreso. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi niyo rito? Don't forget to send in your comments below.